Okay guys, so pasensya na kayo sa aking sulat, no? Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ang inyong online criminologist. Pulisya ko. For assistance, so PM me, Pulisya ko Messenger. Open tayo 9 AM upward. So mag-get your appointment. So pag-uusapan lang natin ngayon, no? Ang victims, justice, kailan? So ito po ay realidad sa kaso. Maaring sumakto sa senaryong mga nangyayari or lumagpas pa. Kasi sa dami kong kakilala ng nagpa-file ng biktima na nag-file ng kaso, halos karamihan ay walang ending pa. Walang ending. Okay, walang ending. So, ano nga ba itong proseso? Sabihin na natin, ikaw ay nabiktima ng, sabihin natin, reckless imprudent resulting to homicide or anumang injuring malala. O isa sa mga kakilala natin, kaibigan o pamilya. So, ano ang mangyayari? Sabihin natin na identified yung suspect. Kasi normally, marami nakakita pag vehicular accident, no? Marami. Kasi araw. So, once na na-identified yung suspect, so, ang case ay mapapiled. Ipapiled ng police sa prosecutor. So, ang ending, case filed. Okay? Case filed. So, what happen next kapag ang case ay na-file na sa korte? Ito ang suspect, shortcut na natin to, hindi na natin himay-himayin, ay in short, ay makakapag-bail. So, under bail. Kasi yung mga ganong kaso, ay bailable talaga yan. So, exempted na ito yung mga heinous crime, capital offense na hindi bailable. So, ang tinutukoy natin dito ay yung mga kaso na bailable. Tulad ng reckless imprudent resulting to homicide, reckless imprudence resulting to damage of property or serious physical injury, at iba pa. So, what next kapag nakapag-bail na ang suspect? Yan pa lang, magra-rounds na yan ng sabihin na natin, 1 week. Sa dalawang entong box na yan, 1 week na yan. So, in the third, fourth week upward, the next is hearing. So, sa hearing, may pre-hearing yan, may arraignment, pre-hearing, at etc. So, kapag dumating na dyan sa puntong yan, ayan yung pinakamalungkot dyan. Bakit? Bakit ka nasasabing malungkot, no? Kung ikaw ay biktima, complainant, so, gusto mong matibay-tibay ang laban at nag-aakala kang mabilis, mag-hired ka ngayon ng private lawyers. So, sa private lawyers, mga kapatid, nagkakaiba ang payment niyan. Depende sa lawyers. I think for current now, ang pinakamababang appearance ng hearing per appearance ay 5,000 pesos. So, sa isang taon, magkakaroon ang kaso ng 4 na hearing na schedule. Receipt yan or receipt, magbabayad kayo sa abogado, magbabayad ang biktima. So, did you imagine kapag tumagal yung kaso? Sabihin na natin, medium, 5 years. Nai-imagine nyo ba ang ibabayad nyo natin sa isang abogado? Or may alternative naman, pwede namang gamitin yung pribilehiyo ng Public Attorney's Office.
I think wala naman pagkakaiba. Diba? So ngayon, ang ending nito, bukod sa hearing na yan na napakasalimuot na sitwasyon bilang isang biktima, kasi biktima ka na, dihado ka pa, gumagastos ka pa eh. So yung papunta lang doon sa korte, gastos na yun eh. Lalong-lalo na kung nagtatrabaho ka. So, siyempre ngayon, maglilib ka o itatapat mo sa rest day mo. O kung malayo ka pa, o paano ka ngayon kung gusto mong mag-travel sa ibang bansa? Ikaw yung complainant. May kilala pa nga ako. Yung complainant, nauna pa sa kaso. Nauna pa sa kaso. So yung nagko-complain ay nag-pass away na, yung kaso, I think, buhay pa. So yun ang mga masakit na na katotohanan pagdating dito sa kaso, no? So hindi, kahit ako mismo ay disappointed sa proseso ng batas natin. Pero ganun pa man, pilit nating i-adapt kasi andito tayo sa Pilipinas. So, I don't know kung kailan ito magbabago, no? So, yung result po, punta na tayo sa pang-apat na back. Yung result po, kaya hindi ko nilagyan yan. Kasi floating. May mga korte na ilang taon lang natatapos na yung kaso. Lalo na yung mga correctional penalty lang naman. Pag sinabing correctional penalty, ang penalty ay 6 years below. Correctional penalty ang tawag nun. At usually, yung mga tumatagal, yung mga capital offense. So, kayo na ang mag-mention kung may kakilala kayo kung ilang taon yung natapos yung kaso. Resource din kayo. So, yun lang po ang mai-share ko sa videong ito, no? At maraming salamat sa mga nag-join sa ating YouTube channel, na ang liit pa ng YouTube channel natin. Priority po natin i-assist yung naka-join membership sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa mga nagme-members, no? So kahit mga ilan-ilan lang kayo, maliit lang na halaga yan. So malaking tulong na yan sa akin. So may pambili na tayo ng kape. Yan po. Para sa inyong mga katanungan, mag-PM lamang o mag-comments dyan sa ating comment section para ma-notify ko at personally, mag-PM kayo sa aking messenger, pulisya ko, para get your appointment para ma-schedule natin ang iyong pangangailangan. So maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, your online criminologist, pulisya ko. Thank you for watching, and sana ay may napulot kayong konting aral dito, no? Hindi po masaya ang video ko. Hindi po masaya, hindi po ito entertainment. Kung gusto nyo ng entertainment, doon kayo sa Facebook ko. Yun, marami tayong video na pang doon, entertain. So maraming salamat. Thank you for watching.